Hi guys! I'm here with my fellow leader, Je, para i-share sa inyo ang kanyang mga claim stories. Kung nag-iisip ka pa kuha ng insurance or kung nag-iisip ka kung nagbabayad ba talaga mga insurance companies, siya ang magpapatotoo sa atin. Je, gano'ng katagal ka na ba dito sa insurance, dito sa AIA? Partner, actually, magte-13 years na ako ngayong October. Tagal. Para katulad ko, 13 years na rin ako. Oh. 13 years ka na, kailan ka ng 13 years? Nung May. Nung May, oh. So, nauna ka lang ng konti sa akin. Something dun sa panahon na yun. Kwentuhan mo naman kami, ano trabaho mo before, bago ka nag-AAA? So ako, I'm a seafarer. Seaman ako sa barko for 8 years. Tapos, nag-work ako sa ship management sa isang office as one of the executive for the last 5 years. So, yan yung previous work ko prior joining AIA. So, while doing office work, nag-join ako sa AIA as part-time lang. Bakit kahit na kumikita ka ng malaki, nagpa-interest pa rin sa'yo na maging financial advisor or life planner? Ano yung hinahanap mo sa career? Actually, syempre income, nandyan naman ang income talaga na hinahanap natin. But definitely, yung mission, yung advocacy, na you do something sa fellow Filipino, na alam mo yun, yung makatulong ka. Iba pa rin talaga yung feeling na katulad dyan, sabi, ipag-usapan natin claims, na ikaw ang magbibigay ng cheque, ng pera doon sa orphan, hindi yun mababayaran ng kahit anong salapi, partner, no? Kasi talagang ano yun, parang feeling mo superhero ka, na nadugtungan mo yung buhay ng isang pamilya, ng isang orphan, na matuloy yung pangarap ng, let's say, tatay o kung sino man yan na nawala sa buhay nila. Yung pera can only do so much. Siyempre, makakatulong siya sa atin. Pero kapag nandun ka na sa rurok ng financial goals mo, diba? Sabi mo nun, makabili ka ng bahay, ng kotse, naghahanap ka naman ng life purpose in terms of yung mission in life. Purpose talaga. Purpose, diba? For sure, yung mga iba na katulad mo rin na ganyan yung pinagdaanan, yun din yung hinahanap in life to wake up every morning, kailangan may purpose. Ano yung nagpapabango? Oo. Ano reason? Para kanino ka ba gumigising? Oo, paano ka kanina gumigising? Ganon. Oo. Ano yung nagpa-motivate sa'yo para magstay longer in this career? Kasi ang dami-dami natin mga challenges, our work is simple but not easy. Ano ba yun? Actually, partner, ang motivation ko talaga, bukod sa kumikita, definitely yung pagtulong, yung makakatulong ka talaga. Especially nung nag-start ako sa AIA, siguro mga 3-4 years after being in the business, yung may mga nag-start na akong magbigay ng mga check, ng claims, proceeds sa mga clients ko. Yun. So, yun yung nagpa-fire up sa akin na I stayed longer, 13 years. Actually, ito yung pinakamatagal ko na career. 13 years. Kasi I love what I'm doing. Especially, yun nga, yung pagbigay mo na ng check. Sabi nga nila, doktor, may mga tao na kailangan ng tulong ng doktor, pero definitely, you pay for the doctor para gumaling ka, di ba? If you have legal challenges or problem, magpunta ka sa lawyer, tutulungan ka para maano yung mga kaso mo. But as financial advisor, I think sa last minute, pag na-hospital, nawala yung client, tayo yung pupunta sa kliyente, sa orphan, sa beneficiary, na hindi tayo maniningil ng pera. Tayo ang magbibigay ng pera. Yan. Diba? Ano yung most memorable na claim mo? Na nagbigay ka ng ganyang benefit, nakakuha ng benefit from AIA? Yun, sige. Since claim talaga, no? Ito, very personal na story. Kasi, ang una kong claim, in terms of critical illness, was my younger sister. Yun. So, I think she's 26 during that time. December 2016.
na-diagnose siya ng breast cancer. Yun. So, siya yung una kong client na nakapag-claim ng CI. 'Di ba? So, kaya ganun ako ka-passionate with regards to having critical illness, life insurance. Kasi yung kapatid ko, kami yung first hand na naka-experience with regards to the claim. Ah, makwento ko lang, no, yung plan niya, it's Active Health Invest Plan Plus. ni AIA na 10 years to pay. So during that time, 2015, December 2015, nandito siya sa Manila. Sabi niya, nung gusto ko mag-invest sa stock market, sabi ko, kung muna mag-invest sa stock market, magkuha ka ng plan na may CI, may life insurance. Kasi if something happened to you, whatever you invest, yun lang makukuha mo. Walang maibabalik sa iyo. Yun. So, dahil ako yung panganay, napa-yes ko siya na kumuha. So, yung plan niya na yung partner, 72,000 annual lang. Oo. So, parang 6,000 pesos every month yung savings. Yan. So, 72, 1 year, from 2015 to 2016, nagbayad siya, na-diagnose siya ng breast cancer. So, Sa 72K na binayad, 72. ang coverage niya ay ang coverage niya is 1 million na critical illness and 1 million na life insurance. wala siyang naramdaman ever, wala kayong lahi. Actually, yun yung isa sa mga questions ko din. Kasi siya, hindi naman siya, wala siyang bisyo. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom. Yun. Siguro lifestyle, pero hindi naman siya ganun kasi call center agent siya. No, yung trabaho niya, hindi nga panggabi. Mid-shift siya kasi Australian account during the time. Yan. So, parang lang, nagkaroon lang siya ng pulani dito sa kilikili. Then, nagpakonsulta. And then yun, na-biopsy, na-diagnose. It's a critical illness, breast cancer. So, yung time na yun, nung na-diagnose siya ng breast cancer, alam mo yun, nung tumawag siya sa akin, na, Manong, may breast cancer ako, ganyan. So, challenge, problema na naman to. Diba? Siyempre, pera. Mahal magkasakit. During that time, kailangan niya ng mastectomy partner. Mastectomy, tanggalin yung dalawang breast niya. And then, mag-undergo daw siya ng series of chemotherapy. Yung mahal. Yung mastectomy pa lang, parang 300,000 ang At that kailangan. time, Oo. diba? For both breasts. So, sana may kukunin yung pera. Yes, may HMO sila sa company, but that's only 100 plus thousand na exhaust na sa check-up pa lang. So, nung time na yun, sabi ko, sige, try natin mag-claim. Kasi naka 1 year na rin naman yung policy niya. Hindi ko sinasabi na may ma-claim talaga kami. Sabi ko, try lang natin i-claim. Kasi pag sa insurance, may 2 years Oo, contestability. may 2 years contestability. Parang gano'n. Pero lagpas na siya sa 90 days. 20 days, oo. Kasi CI. Waiting period. Waiting period. Yun. So, nag-file kami ng claim. Pinadala namin lahat ng results ng medical niya. And na-approve yung claim. Yun. So, since 10 years to pay, 1 year lang siya nagbayad, nakuha namin yung 1 million pesos niya na critical illness. Yung 1 million na yun na yung ginamit niya for chemotherapy, mastectomy. Yan. Actually, during that time, after nung mga operations niya, parang naka-recover na siya. Yun, medyo nawala na yung mga buhok niya kasi dahil sa chemotherapy. Pero, yun, okay na. Ang kagandahan sa policy niya, may waiver of premium partner. So, dahil na breast cancer, CI, yung succeeding years, hindi niya nababayaran. Si AIA na nagbayad. Si AIA na nagbayad. And since may investment, syempre part pa rin nung savings niya, napupunta pa rin sa investment. Parang gano'n. So, nakakuha na kami ng CI, bayad pa yung succeeding premiums niya, covered pa rin siya ng life insurance niya. Yan. So, yun. Nagamit yung CI,
hanap ng bagong trabaho. Wow. Actually, may pera. May ipon pa siya. Mm. She was able to travel outside the country. Wow. Yan. Oo. Sinama pa niya kami sa Hong Kong kasi kahit pa paano may nakuha siya. Di ba sabi ko nga sa kanya, Lot, yung 72,000 mo, what if nilagay mo lang sa bangko? Or sa stock. Oo, sabi sa stock mo. market. Oo. Oh. Tapos after a year, yun nga, nagka-breast Nangyari to. cancer ka. Oo. Anong kukunin mo? 'Di ba? Yung investment mo lang, o let's say yung 22,000 mo nag-double. So that's 144,000. Bibigyan ka ba ng stock market mo ng 1 million pesos? Or kung bagsak, mas... What if kung bagsak Oo. pa? What if yung 70 nag 50,000 na Oo. wala kang Oo. choice but to withdraw? 'Di ba? So doon yung realization niya. Actually may realization na siya after nung nag-claim kami. Sabi niya, bakit 1 million lang? Sana dinoble ko pa. No? Gusto ko rin i-affirm ka for sharing yung kwento na to na very personal sa iyo tsaka sa family mo. And yung shinare niya is valid. Na lahat naman na tayo, syempre ayaw natin gumastos agad sa bagay na hindi pa natin nakikita yung value or mga bagay na hindi pa natin na-experience. Kasi nga yung mga tao, namomotivate tayo by pain and pleasure. Ito dahil na-experience na, gusto naman natin yung mas malaki. Kaya nagustuhan ko rin yung sharing mo na dahil dito sa critical illness, na-extend yung buhay ng kapatid mo. And nung kinukwento mo kanina na nag-travel, nakahanap pa ng bagong trabaho, nabigyan siya ng opportunity to live life. Yes, makarecover. Makarecover. Oo. Yan. Unfortunately, partner, after 3 years of battling sa cancer, akala namin okay na, di ba? Nag-travel. Then, dumating yung panahon na nagpa-check up siya ulit. Nag-remission. So yung remission na yun, nag-metastasize na pala yung cancer sa lungs, sa bones and sa liver niya. Then, unfortunately, actually, she passed away. Diba? Namatay siya after 3 years. Na-hospital pa kami for almost 2 weeks. Yan. Pero doon, parang palliative care na lang. And habang nandun sa ospital, nakita ko rin yung ano niya. Yan, nalulungkot kasi alam niya naman na accept niya na. Yan. Pero hindi namin pinoblema yung bayarin sa ospital. Kasi actually, nag-usap pa kami, sabi niya, Manong, pag nawala ako, alam ko may makukuha pa ako sa life insurance ko. Kayo na bahala dyan. Kayo na bahala kay mama, kay papa. So sabi ko, sige, ako na bahala. So yun, namatay siya. We were able to claim additional 1 million pesos doon sa policy niya. The same policy. The 72,000 ang binayaran niya for 1 year. Pero we were able to claim 2 million pesos total benefit. Diba? So, doon ko talaga na partner na ganito pala talaga yung trabaho ng insurance. Diba? It's not all about na kikita ka or magkaka-claim ka, but it's a peace of mind. Kasi kami as a family, ramdam niya na hindi siya naging burden sa amin. Oo. Kasi alam niya may maiiwan, may makukuha pa siya. Diba? So actually, nung namatay siya, naayos lahat, pati yung libingan niya, yung prepared siya. Even nga yung mga yung Saint Peter. mga St. Peter, mga ganyan. Meron, 'di ba? So doon ko papahalagahan yung having protection na it gives you peace of mind. And yung mga maiiwan mo, 'di ba? Hindi mo maiiwanan ng utang, ng burden kasi kailangan bayaran yung mga bayarin sa ospital or final expenses. Yun. So, first-hand experience ko talaga yun. Ang ganda nung kwento mo, experience mo siya, kaya talagang kitang-kita sa mata mo, syempre nalulungkot ka na experience na yun. Pero yung gigil, yung passion, na buti na lang sinabihan mo siya at in-encourage mo siya kumuha ng plan. Correct. Na walang background, na ayos yung lifestyle, mid-shift pa, unexpectedly, siya yung nadapuan ng ganong sakit. And lahat naman ng mga taong nagkakasakit, kaya ayaw nila. Kasi yung ayaw nga nila maging burden, which yung kapatid mo, hindi na-experience. Kaya sabi niya, ikaw na bahala.
Kami Diba? na bahala. Kayo na yung bahala. Nakapag-live pa siya ng life niya, pag-focus na lang siya sa pagpapagaling. Recovery. Oo. Yung dito sa sharing ni Gerald, life insurance is love insurance. Correct. Tingnan mo yung message niya na, may makukuha pa dito pag nawala ako, kayo na Kayo na bahala. Pagbigay ng dignified na living, walang naiwan na utang, hindi nag-iintindi dun sa finances. So, grabe, no? Grabe talaga yung ganong experience. Kaya talagang ganun tayo ka-believer sa ginagawa natin kasi nakakatulong siya. Not only sa person na kumuha, but to the family na may iwan niya. Mm.